Welcome po sa part 21 ng ating Mitsubishi PLC GX-Works 2 tutorial. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa digital to analog conversion. Ang gagamitin natin na special function block or analog output module ay ang FX2N 2DA. So, ito ay merong dalawang analog output na 0 to 10 volts DC or 4 to 20 milliamps. So, depende sa ating connection kung gusto natin na voltage output or current output. So, saan natin pwede gamitin ang or paano natin gagamitin ang analog output module or paano ba ang application nito? Ito ay ginagamit para magbigay ng analog output na siya namang ating magiging input sa ating mga analog devices katulad ng motorized valve, modulating actuators, o kaya sa mga setting ng ating speed ng VFD through its analog input. So, halimbawa, kung meron tayong damper dito, kung gusto natin na 100% ang position ng ating damper, kung ito ay 0 to 10 volts analog input, dapat susupply natin siya ng 10 volts. At ito namang modulating valve, halimbawa kung ito ay 4 to 20 milliamps analog input, so para magbukas ng 100%, dapat susupply natin ng 20 milliamps. O kung halimbawa gusto natin 50% na magbubukas, dapat supply natin ng 12 milliamps na current input. So, yan ang mga application ng analog output module ng ating PLC. Yan ay para i-kontrolin itong mga analog devices na ito, itong ating modulating damper actuator o di kaya ay ating mga modulating valve o kaya ang speed ng motor sa pamamagitan ng bibigay ng input sa analog input sa VFD na nagko-control sa mga motor. So, itong FX2N 2DA, merong dalawang analog output. So, ito ay 12 bits resolution. At ang scaling nito sa 0 to 10 volts na analog value, dapat meron tayong scale na 0 to 4,000 na digital value. So, ang maximum nito ay 4,000 digital value para makakuha tayo ng 10 volts na output. Sa 4 to 20 milliamps naman, ganon din. Meron tayong 4,000 digital value para makakuha tayo ng 20 milliamps na current output. So, kung gusto natin na 4 to 4 milliamps ang ating input, dapat 0 ang ating digital value. So, ganun lang ka simple ang kanyang scaling ng digital to analog converter natin. So, meron tayong tinatawag na buffer memory. So, ito yung mga
memory na gagamitin natin para sa conversion. So bawat type ng special function block ay may kanya-kanyang o iba-ibang buffer memory. So halimbawa doon sa ating analog to digital converter na FX2N4AD, ang kanyang buffer memory ay hindi natin pwedeng gamitin para sa ating digital to analog converter na FX2N2DA. So magkaiba. Kung ikukumpara natin itong mga buffer memory number na ito sa ibang special function block, magkaiba ang kanyang function. So dito meron lang tayong dalawang buffer memory number, ang number 16 saka number 17. So hindi katulad ng analog to digital converter, hindi na natin kailangan iset dito sa buffer memory yung kung anong channel ang ating gagamitin. So direkta na tayo dito sa buffer memory number 17 kung ano yung channel na gagamitin natin. At ito ay walang error status na kagaya ng ibang special function block. So sa buffer memory number 16, ito yung dito magko-convert ang ating lower bit na digital input sa ating digital to analog converter. So ang ating 12 bits na analog signal, ito ay kanyang hatiin sa dalawa. So meron tayong tinatawag na lower bit, ito yung 0 to 1 to 8 to 8 bit, at ang higher bit naman, ito yung 4 bits na natitira. So makita natin, sinasabi dito na kanyang dinivide sa dalawang portion. So para mag-convert naman ang ating dalawang channel, so ito yung buffer memory number 17, isi-set natin sa first bit yung ating channel 2 para mag-umpisang mag-convert. Ating isi-set siya din at i-set natin sa 0 pagkatapos. So ganun din yung ating channel 1. So ito yung ating channel 1. So halimbawa kung titingnan natin sa ating program, so meron tayo ditong input device. Ito yung mag-activate ng ating transfer ng ating digital na units. So from dito sa ating HMI, halimbawa magbigay tayo dito ng value na 100 halimbawa. Pag in-enter natin, kanyang papasok sa ating D51. Okay? So lilipat ngayon ang ating value na 100. Ngayon, i-multiply natin ito sa 40 para ma-scale natin sa 4,000 na digital input natin. So halimbawa gusto natin ng 100% na posisyon ng ating bulb,
multiply natin siya sa 40 para makuha natin yung 4,000. Kung saan itong 4,000, ito yung equivalent ng 10 volts or 20 milliamps sa ating analog output. So kung makikita ninyo sa ating output dito, nagbigay tayo ng 100%. So halimbawa magbigay tayo ng 50%, dapat 5 volts ang ating output. So nagkaroon tayo ng 5 volts na output. Okay? So paano ang conversion? Paano nangyayari ang conversion? Ang pinaka-function ng ating analog digital to analog converter. So dito meron tayong 2 instruction. So 2 meaning from PLC to digital to analog converter natin. So ang nangyayari, itong ating digital input ay ipapasok muna natin sa 16-bit na auxiliary memory. So ang purpose nito ay para mahati natin ang laman ng ating data register. Dahil sa data register, hindi natin ito pwedeng hatiin. So dito pwede natin siyang hatiin sa dalawang parte. Sa first 8 lower bits at sa higher bits, yung natitirang higher bit. So ito yung ating first 8 na lower bit, itong K2 M100. So from M100 to M107. Okay? So ang natitirang 4 bits naman ay papasok naman dito sa K1 M108. So ito yung natitirang higher na 4 bits. Ngayon, base doon sa ating buffer memory, ang mangyayari diyan, itong lower 8 bit na ito, isi-set natin sa K16. So dito mag-umpisa yung conversion na itong lower 8 bit natin para sa ating analog output. So titingnan natin sa manual. K16, ito yung K16. So mula sa digital, papasok natin siya sa ating buffer memory number 16. Okay? So para ma-convert yung lower bit na yon into analog value, papasok naman natin ngayon sa buffer memory number 17 sa pangatlong bit na ito ng buffer memory number 17. So ito siya ngayon. Ito ngayon ang dito ngayon mangyayari yung conversion ng lower 8 bit na yan. Itong H4, ito yung pangatlong bit. So kung titingnan natin ang conversion ng hexadecimal sa binary digits, itong number 4, ang equivalent yan ay ito yung pangatlong bit. So ito yung pangatlong bit, itong first bit, second bit, saka yung third bit. So ito yung first bit, second bit, ito yung third bit. So ito yung buffer memory number 17 na third bit, yung lower data holding bit. Okay? So ito yung sinasabi niya, lower 8-bit data for digital to analog conversion. So ngayon,
itong value na ito, isiset natin ngayon sa 0. I-change natin dito sa 0 para i-hold niya yung bit na yun, dahil ang susunod na process, ito namang higher na 4 bit naman na natitira, yun naman ang ating i-convert. So dito naman ngayon, mula sa auxiliary relay na K1 M108, papasok naman natin ngayon yung natitirang higher bits ng ating digital input. So pagkatapos noon, siset natin yung ating channel 1 na digital to analog converter. So ito yung second bit. So kung titingnan natin sa manual, ito yung second bit. So isiset natin ngayon yung ating second bit para mag-umpisa tayong mag-convert ng ating digital to analog. Okay? So ang panghuling process para mag-take place ngayon yung conversion, itong bit na ito ay gagawin nating 0 ngayon. So ito ay nakaset, isi-0 natin sa ngayon. So nag-assign tayo ng 0 dito at ipapasok natin sa buffer memory number 17 para ma-complete yung ating conversion. So yan ay base sa ating manual. So nakasabi dito, the digital to analog conversion of channel 1 begins by changing of 1 to 0. So si 0 natin ngayon yung ating channel 1. So ang channel 1 natin na ito, si 0 natin siya para mag-take place yung digital to analog conversion. So ganun din dito sa ating pangalawang channel. So itong pangalawang channel natin ay nakaset ito sa 4 to 20 milliamps na output. So kung titingnan natin ngayon dito, it's 1 ang ating ginamit. Ibig sabihin, ito yung ating first bit. So sa manual natin, yung first bit, ito yung channel 2. So ganun din. Once na na-set natin siya, ko-convert natin ngayon or i-change natin sa 0 ngayon yung kanyang value para mag-take place yung kanyang digital to analog conversion. So ito ngayon ang mangyayari. So ngayon kung titingnan natin sa actual, okay, so halimbawa magbigay tayo ngayon dito ng 100%. Ito dapat magiging 20 milliamps dahil ito yung ating channel 2. Ito yung ating channel 1. Ito yung 0 to 10 volts ang output. Ito naman 4 to 20 milliamps ang output. Ito ngayon dahil 0 pa tayo. So 0 ang ating digital input, 4 milliamps ang ating reading. Ngayon, once na pinasok natin itong 100% natin na input, dapat magiging 20 ito. So, mabagal yung ating response ng ating camera. Yun. Ngayon pa lang siya
mabagal ang ating camera. So halimbawa gawin natin 0 ulit, enter. Yan. Matagal, medyo lag ang ating camera, kaya medyo matagal bago natin makita na nagpalit ng reading. So yan ay 4 milliamps. 0 ang ating nilagay na value. Ito naman, di ba gawin nating 100%. So 100 times 40 is equals to 4,000. Okay? So enter natin. Yan. So 100 times 40 is equals to 4,000. Dapat ito magiging 10 volts. So mabagal nating ang resulta dahil medyo lag ang ating camera. So yan, 10 volts ang ating output. Halimbawa, bigyan natin ng 25% na input, dapat 2.5 volts ang ating reading dito. Okay. So ito naman, halimbawa 75%, enter. Okay. So makita natin ngayon, nagpalit, naging 2.5, or ito ay millivolts na ito. So ito ay medyo negligible. Actually, ang ating output ay 2.50 volts. So ngayon makita natin ang ating current output ay 16 ampere. So ito yung equivalent ng 75%, or yung 75% na yan ay 3,000 na digital input. So sa hardware side naman, paano natin pipiliin yung analog output na 0 to 10 volts at ang 4 to 20 milliamps na analog output. So dito lang yan sa connection. So kung gusto natin ng voltage output, dapat itong current output terminal natin saka yung common ay lalagyan lang natin ng jumper. At dito tayo ngayon kukuha ng output voltage sa Vout saka sa common. Ngayon, kung gusto naman natin ng current output, so dito lang tayo sa output current na terminal saka sa common. So ito na ngayon yung ating current output. Ngayon, pwede nating i-adjust yung offset saka ang tinatawag na gain ng ating digital to analog converter sa pamamagitan ng pag-set ng potentiometer. Merong potentiometer ito. So pag binuksan natin yung ating digital to analog converter, merong tayong potentiometer dito na offset saka yung gain. Ito yung ating i-adjust. Okay? So ganun lang po kasimple yung paggamit ng digital to analog converter ng Mitsubishi PLC na FX2N 2DA special function block. So, maraming salamat po sa panunod at abangan nyo po ang iba pa nating mga video
storya.